Hinamak na manugang. Kabanata 89. Ang lahat ay nanunood habang ang itim na lamok ay sumugod sa karne, at ang tanawin ay lubhang kakaiba, at ang mga masters na naruroon ay lahat ay nalilito, hindi alam kung ano ang nangyayari, nagtatanong sa isa't isa. Gayunpaman, sa isang saglit lang, mabilis na nagbago ng kulay ang karne na kinain ng itim na lamok. Hindi mabilang na maliliit na itim na lamok ang gumapang palabas mula sa karne. Wala pang 5 minuto ay bulok at bulok na ang mga pagkaing sariwa pa sa mesa. Gumapang palabas ang mga makapal na lamok. May isang tandang sa damuhan sa looban na pinalaki ng pamilya Wang. Ang manok ay huni sa umaga. Lumipad ang ilang lamok papunta sa tandang, at matapos ang maikling 10 segundo, agad na tumili ang tandang at ipinapakpak ang mga pakpak nito. Bumagsak ito sa lupa at nanginginig hanggang sa mamatay. Mula sa mga balahibo ng patay na tandang, isang malaking patch ng itim na lamok ang lumipad at lumipad sa hangin. Ang mga itim na lamok sa himpapawid ay siksikan, na nakatakip sa langit at tumatakip sa lupa habang sila ay sumusulpot sa mga tao na parang ipoypo. Agad na sumabog ang looban, at ang mga tao ay nagkagulo habang sila ay desperadong umiwas. Ang itim na lamok na ito ay lubhang nakakalasing. Hindi lang nakakasakit ito ng mga tao, maaari pa itong gumapang sa kanilang balat mula sa kanilang mga sugat. Napakaliit ng mga lamok, kasing laki lang ng buhangin. Gayunpaman, kahit na pag ito nakakagat ng isang itim na lamok, kahit sino pa rin ay nasa labis na sakit na nais nilang mamatay na sila. Bukod dito, ang taong nakagat ay namamaga rin, sa hindi mabata na sakit. Ang mga masters na naruroon ay inilabas ang kanilang pinakamahusay na mga kasanayan, naghagis ng mga anting-anting, umawit ng mga anting-anting, at kahit na gumagapang sa ilalim ng mesa. Ang ilang mga tao ay tumalon sa pond na may splash. Patuloy na umaalingaw ang kaawa-awang mga hiyawan. Ano ba ito? Sa sobrang takot ni Qin Yue ay namutla ang kanyang mukha. Batang Gu. Nagulat at nagalit si Treasure Pavilion Master. Ito ay pinino gamit ang bangkay ng isang sanggol. Nagmula ito sa katimugang lupain. Hindi ko inaasahan na bubuhayin ni Yu Jinghai ang isang napakasamang bagay. Si Yu Jinghai tumawa ay malakas at mabangis na sinabi, hindi alam ang corpse Gu, ngunit ito ay pinuri ng isang fetus. Kung hindi mo ako iginagalang, walang sino man sa inyo ang makakatakas. Parami ng parami ang mga itim na lamok na lumitaw. Isang matandang lalaki ang kinagat hanggang sa bumukol ang kanyang buong katawan, at dumura siya ng itim na dugo mula sa kanyang bibig. Nawalan siya ng malay sa lupa. Ang itim na kayag ng mga lamok sa langit ay nagpapatinggal sa anit. Naguguluhan din si Qin Yue ngunit may vacuum sa paligid niya. Wala talagang isang lamok na lumapit. Ang Treasure Pavilion Master, na nakatayo sa tabi niya, ay naligtas din. Tumingon ang Pavilion Master upang tumingin at biglang sumigaw, Miss Qin, ang likod ng iyong kamay. Itinaas ni Qin Yue ang kanyang kamay upang tumingin at hindi maiwasang matigilan. Sa likod ng kanyang kamay, kung saan hinawakan ni Alex Dixon ngayon, isang mahinang ron ang talagang lumitaw. Nagulat din si Treasure Pavilion Master. Bumulong siya, si Alex Dixon ang tunay na dakilang master. Maliban sa hindi pagkagat ni Qin Yue, iniwasan din ni Qin Gang ang sakuna na ito. Sa orihinal, nakatayo siya na kay Yu Jinghai. Kapag lumitaw ang corpse Gu, siya ang unang magdadala ng bigat. Gayunpaman, ang evil breaking talisman sa kanyang kamay ay nagbigay ng init. Walang lakas ng loob na lumapit ang mga lamok. Gayunpaman, si Qin Aodong na nakatayo sa malayo, ay hindi gaanong pinalad. Natusok ang mukha niya, at parang lobo ang buo niyang ulo. Ang kanyang balat ay naging lubhang madilim. Si Qin Aodong ay hindi matiis na sakit, at mabilis siyang gumapang sa gilid ni Qin Gang habang umiihi ang kanyang pantalon. Bastard, wala kang respeto kay Master Dixon kanina. Sinipa siya ni Qin Gang gamit ang kanyang paa. Napuno siya ng panghihinayang at puot. Napuno ng maitim na insekto ang kalangitan, ngunit sa madilim na ulap na ito, dahan-daang naglakad si Alex Dixon papunta kay Yu Jinghai, na lumikha ng vacuum sa paligid niya. Sa sandaling makalapit ang mga lamok, sila ay masusunog hanggang sa abo. Natigilan si Yu Jinghai. Paano ito nangyari? Malamig na sabi ni Alex Dixon, malamig ang mukha.
Ikaw na masamang demonyo, gaano ka kalakas loob na utusan ang nanguang's profound world? Maliit na pakulo lang ito, masyado mo nang tinatansya ang sarili mo. Pagkatapos sabihin niyon, ikinaway niya ang kanyang kamay, at isang puting buto na anting-anting ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang anting-anting ng buto ay nagbuga ng mahinang kumikinang na liwanag, at mayroong malabong gininto ang pattern ng Budista na nabubuhay ng kumikislap. Ito ay talagang Buddha Light. Laking gulat ni Treasure Pavilion Master na halos malaglag ang kanyang panga. Umisi si Yu Jinghai, nabuo na ang makamandag na uod. Kahit anong uri ng magic treasure ang mayroon ka, wala iyon. Ang isang layer ng itim na lamok na nakahiga sa ibabaw ng ulam ng karne at mumunguya dito ay talagang kasing laki ng bean. May isang patong nito na makapal na nakaimpake sa mesa, at ito ay lubhang nakakatakot. Ang kanilang mga master ay hindi makatiis na makagat. Nang makita nila ito, natakot sila at napaluhod. Master Yu, sumuko na kami. Hindi kumibo si Alex Dixon. Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng isang layer ng liwanag. Kumikislap din ang Thunder Order sa kanyang kamay. Sobrang lamig ng ekspresyon niya. Bigla niyang itinaas ang Thunder Order sa kamay at sumigaw. Kulog, halika. Isang malakas na tunog ng kulog ang nagmula sa langit. Ang kaninang maaliwalas na kalangitan ay mabilis na napuno ng maitim na ulap. Sa isang kisap mata, natabunan ng maitim na ulap ang kalangitan. Ang Treasure Pavilion Master ay tumangala sa langit at nagulat na hindi nakapagsalita. Ang lahat, kabilang si Qin Yue, ay may parehong ekspresyon. Sa sumunod na segundo, isang pilak na kidlat ang tumama mula sa langit. Tinamaan ng kidlat ang patay na manok at ginawang uling. Si Yu Jinghai ay bumagsak sa lupa sa gulat, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Kaagad pagkatapos, sunod-sunod na tumama ang kidlat, na nagsunog ng grupo ng mga lamok na tila itim na fog at naging abo. Nahati ang mga mesa at upuan, bumagsak ang mga puno, at napuno ng malakas na amoy ng sunog ang hangin. Tumayo si Alex Dixon habang nasa likod ang mga kamay at itinaas ang ulo para malamig na tumingin. Kumikislap ang kidlat sa kanyang katawan, parang may bumabang Diyos. Ang looban ay napuno ng marahas na hangin. Bumuhos ang malakas na ulan, hinugasan ang mga nasusunog na abo sa lupa. Makalipas ang ilang segundo, sa wakas ay bumalik sa katinoan ng mga tao, tumakbo at umiwas sa lahat ng direksyon, sa takot na sila ay tamaan ng kidlat. Hindi siya tao. Isa siyang Diyos. Huwag mo akong patulan, luluhod ako at aaminin ko ang pagkakamali ko kay Master Dixon. Tulong, nagkamali ako. Napaluhod ang ilang tao at yumuko kay Alex Dixon. Sa sobrang takot ni Qin Gang ay tumalon siya sa mesa. Hanga siya kay Alex Dixon. Gayunpaman, ang ilang kidlat ng langit na ito ay tila may mga mata. Pinutol lang nila ang mga lamok, at hindi sinaktan ang sinuman. Si Yu Jinghai ay labis na natakot. Mabilis siyang bumangon at tumakbo palabas ng bakuran. Gusto mong tumakbo? Malamig na ngumiti si Alex Dixon at itinuro ang kanyang daliri. Isang kidlat ang tumama mula sa itaas, at si Yu Jinghai ay bumagsak sa lupa. Ang banga ng luwad sa kanyang kamay ay nabasag sa mga piraso. Ang magkabilang kamay niya ay nasa matinding sakit, at natakot siya sa labas ng kanyang katalinuhan. Nanginginig siya at sumisigaw. Master Dixon, mangyaring iligtas ang aking buhay. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon habang hakbang-hakbang papalapit sa kanya. Gumamit ka talaga ng fetus para dalisayan si Corpse Goss. Napakasama mo talaga at immoral. Ikaw masamang demonyo. Siguradong mapaparusahan ka. Hahatulan kita ng kamatayan ng kidlat. Ilang kidlat ng Dao Heaven ang bumagsak ng sabay-sabay, na nagsama-sama sa isang sinag at tumama sa katawan ni Yu Jinghai. Si Yu Jinghai ay walang oras na sumigaw bago siya nataman hanggang sa buong katawan niya ay nasunog at nalanta, at siya ay bumagsak sa lupa. Gayunpaman, wala na siyang anumang tao, at siya ay naging isang piraso ng nasunog na kahoy. Isang nasusunog na amoy ang kumalat sa looban, at ito ay napakaanghang kaya naduduwal ang mga tao. Nabulunan at walang tigil na umubo si Qin Yue. Basang-basa ang kanyang buong katawan at kitang-kita ang kanyang matikas na hubog. Noon lang siya nakabawi sa kanyang pagkagulat at dali-daling kumuha ng kapirasong tablecloth para itakip sa kanyang katawan.
Tumingin si Alex Dixon sa kanya at pinagpatuloy ang anting-anting sa kanyang kamay. Mahina niyang sinabi, "Hangin, halika." Ang ay mahimalang tumigil sa isang bagyo iglap. Isang bagyo ng malakas na hangin ang umihip sa patag na lupa. Ang buhangin at mga bato ay lumipad kung saan-saan, at ang amoy ng mga sunog na bangkay sa looban ay natangay. Sa gitna ng mabangis na hangin, kalmado ang ekspresyon ni Alex Dixon, na parang walang nangyari. Gayunpaman, ang mga tao sa looban ay labis na nabigla na ang kanilang mga bibig ay nakabukas, na parang nakakita sila ng nakikitang himala sa kanilang buhay. Kabanata 10. Master Dixon, isa kang Diyos. Nanginginig ang boses ni Qin Gang. Lumuhad siya sa lupa at pinagdikit ang kanyang mga kamay patungo kay Alex Dixon. Sa kanyang pangunguna, ang mga tao sa looban ay nagmamadaling lumuhad sa harap ni Alex Dixon. Patuloy silang nakayuko, nakikiusap kay Alex Dixon na patawarin ang kanilang kawalang galang ngayon. Si Wang Kai ay takot na. Lumuhad siya sa lupa, gumapang sa harap ni Alex Dixon, at patuloy na yumuko. Master Dixon, please spare my life. Nakikipagtulungan lang ako kay iyo dahil nalilito ako. Nakikiusap ako, iligtas mo ang buhay ko. Handa akong maging alipin ni Master Dixon. Handa akong makinig sa mga utos mo. Malamig na sinulyapan ni Alex Dixon si Wang Kai at nilampasan siya. Sa mga mata ni Alex Dixon, si Wang Kai ay parang langgam. Tinatrato lang ni Alex Dixon si Wang Kai bilang hangin. Gusto ni Wang Kai na maging alipin ni Alex Dixon. Ang langgam na ito ay hindi karapat-dapat. Sagot ni Treasure Pavilion Master. He cupped his hands respectfully kay Alex Dixon. Salamat, Master Dixon, sa pagtanggal ng kasamaan para sa mga tao. Kaagad, isang alon ng tagay ang umalangaw sa looban, at niyanig nito ang kalangitan. Salamat, Master Dixon, sa pagtanggal ng kasamaan para sa mga tao. Magalang na sinabi ng Pavilion Master, sa tingin ko ang Venerable of Geomantic Omen meeting ay si Master Dixon ngayon. Mula ngayon, hihilingin ng Nangguang Profound World kay Master Dixon na mag-utos. Makikinig kami sa iyong mga utos. Ang bawat isa ay nakikipaglaban para sa karapatang pangunahan ang buong Nangguang Region's Profound World, ngunit ngayon, walang tumutol. Sumang-ayon silang lahat sa desisyong ito. Master Dixon, pakiutusan ang Nangguang. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon at sinabing, hindi ako miyembro ng metaphysics. Wala akong masyadong alam tungkol sa feng shui, at hindi ako interesado sa metaphysics. Sa sandaling natapos ni Alex Dixon ang kanyang mga salita, lahat ng nasa eksena ay bumuka ang kanilang bibig sa gulat. Ang Heaven Thunder ngayon ay nagulat sa lahat. Sinabi talaga ni Master Dixon na hindi siya interesado sa feng shui metaphysics. At sinabi rin ni Master Dixon na hindi siya metaphysics. Sandali lang kaya itong interes ng kabilang partido, at bigla na lang siyang nagpatawag ng ilang makalangit na kidlat upang paglaruan. Tunay na kahanga-hanga si Master Dixon. Kahanga-hanga si Master Dixon. Umiti si Pavilion Master at sinabing, kung si Master Dixon ay napakahinhin, magiging parang dumi sa lupa kami. Master Dixon, mangyaring pamunuan ang misteryosong mundo ng Nangguang. Taos-puso kaming kumbinsido. Hindi ako interesado, walang pag-aalinlangan na tanggi ni Alex Dixon. Natahimik ang karamihan. Nagkatinginan ang lahat. Lumabas si Qin Gang mula sa ilalim ng mesa at tuyo ng umisi. Karaniwang abala si Master Dixon kung hindi, hihilingin ko sa Pavilion Master na pansamantalang pamahalaan ang malalim na mundo ng Nangguang. Maaari kang humingi ng gabay kay Master Dixon kapag may mahalagang bagay. Natigilan sandali ang Pavilion Master at mabilis na tumanggi, medyo mababaw ang pagsasaliksik ko sa metapisika ng Feng Shui, hindi man lang ako matatawag na mahusay na Master. Ngayon, nandito lang ako para tumulong sa pamamahala nito. Maging ito ay sa mga tuntunin ng karanasan o kakayahan, ang Pavilion Master ay hindi matatawag na isang mahusay na Master. Napatingin si Alex Dixon kay Treasure Pavilion Master. Kahit na ang Treasure Pavilion Master ay hindi matatawag na isang mahusay na Master, siya ay may malakas na pakiramdam ng hustisya at napakamaalalahanin sa paghawak ng mga bagay. Bahagyang tumango si Alex Dixon. Oo naman.
Sa paninindigan ni Alex Dixon, lahat ng tao sa courtyard ay sumuporta sa Pavilion Master at hinayaan siyang pamahalaan ang malalim na mundo ng Nangguang. Nag-alinlangan ang Pavilion Master at tumingin kay Alex Dixon. Magalang niyang sinabi, "Karangalan ko na may bahagi ang mga alalahanin ni Master Dixon. Sa palabas, hihilingin ko sa inyong lahat na alagaan ako. Ako mismo ang hahawak sa maliliit na bagay. Hihilingin ko kay Master Dixon ang kanyang opinyon sa malalaking bagay. Kaya mo ang sarili mo." Kinawayway ni Alex Dixon ang kamay niya. Ayaw lang ni Alex Dixon na makakita ng isa pang Yu Jinghai na lumabas at magdulot ng kaguluhan sa malalim na mundo. Ang solemn na kapaligiran ay naging mas nakaka-relax. Ang nakitang tao sa Haicheng, si Li Tailei, ay agad na lumapit at nagsabi, "Nagpapasalamat ako kay Master Dixon sa kanyang tulong. Handa akong bigyan ka ng tseke na 80 milyong yuan para ipahayag ang aking paggalang sa iyo." Lumapit din si Guoming at kinulong ang kanyang mga kamay. "Salamat, Master Dixon, sa pagpupuksa ng kasamaan para sa mga tao. Sa susunod, handa akong makinig sa anumang utos ng Supremo Nangguang. Handa kaming makinig sa mga utos mo." Nang makita ng mga tao ang 2 taong ito na paparating upang mambola, ayaw nilang mahuli, at lahat sila ay nagsimulang purihin si Alex Dixon. Ang ilan ay gustong i-treat si Alex Dixon sa isang pagkain, ang ilan ay gustong ipakita ang kanilang katapatan, at ang ilan ay gustong bigyan siya ng pera. Pinalibutan nila ng mahigpit ang lugar na kahit isang patak ng tubig ay hindi makalabas. Ng Pavilion Master, ngayon, ang pamilya Wang ay nag-sponsor ng 150 milyong yuan para sa Geomantic Omen meeting ngayon. Ito ay dapat na ang premyong pera para sa bawat mananalo. Ngayong si Master Dixon ang numero 1, ibibigay ko ang premyong pera na ito kay Master Dixon. Nakaluhod pa rin si Wang Kai sa lupa, hindi nangangahas na bumangon. Napakunot noo niya. Mabilis niyang sinubukang pasayahin si Alex Dixon at sinabing, "Ako ang naging tanga at muntik nang mamatay ang lahat. Handa akong magdagdag ng isa pang 150 milyon. Nakikiusap ako kay Master Dixon na patawarin ako sa aking mga kasalanan." Tumingin si Alex Dixon kay Wang Kai, tumalikod at sinabi sa Pavilion Master, "Kunin mo ang pera. Kailangan din ng Nangguang Alliance ng pera. Pagkatapos ay magbubukas ako ng account sa pangalan ni Master Dixon at tutulungan kitang pamahalaan ang iyong pananalapi." Tumango si Pavilion Master at kinuha ang lahat ng pera para kay Alex Dixon. Tumayo si Qin Yue sa labas ng karamihan at tiningnan ito ng may halong damdamin. Bago ngayon, palagi niyang iniisip na si Alex Dixon ay isang taong walang alam. Palagi niyang iniisip na umaasa si Alex Dixon sa pagiging matrilocal na manugang upang mabuhay. Ngunit hindi iniisip ni Qin Yue na itinatago ni Alex Dixon ang kanyang lakas. Nagulat si Qin Yue sa eksena ngayon hanggang sa hindi na siya makapagsalita. Hindi pa siya nakakita ng ganoong eksena sa buong buhay niya. Hindi nakapagtataka na si Su Qingcheng ay napakatapat kay Alex Dixon. It turned out na tinatago talaga ni Alex Dixon ang tunay niyang lakas. Gayunpaman, habang hinahangaan siya ni Qin Yue, mayroon din siyang pagdududa. Gaano man kalakas ang isang Feng Shui Metaphysics Master, tao pa rin siya. Pero kung mapapatawag ni Alex Dixon ang Heaven Thunder, magiging tao pa kaya si Alex Dixon? Si Alex Dixon ay napapaligiran ng karamihan, at lahat ng uri ng papuri ay umalangaw sa kanyang tabi. Maraming oras din ang nasayang ni Alex Dixon dito. Hindi siya interesado kay Supreme Nangguang, kaya nakahanap siya ng dahilan para umalis. Bago siya umalis, espesyal ding sinabi ni Alex Dixon ang Pavilion Master. Hiniling ni Alex Dixon ang Pavilion Master na magbigay ng utos na protektahan ang paggamit ngayon. Kahit na may nag-leak sa bagay na ito, hindi nila babanggitin ang pangalan ni Alex Dixon. Ang apelyido ng Pavilion Master ay Bao, at ang kanyang pamilya ay nagbibenta ng mga antik sa loob ng maraming henerasyon. Matagal na siyang kumbinsido kay Alex Dixon, at nagmamadali siyang tumango bilang pagsang-ayon. Tumango si Alex Dixon bilang kasiyahan, pagkatapos ay umupo sa kotse ni Qin Yue at umalis. Pagkaalis ni Alex Dixon sa 4 na gusali ng dagat, bumalik siya sa dati niyang kalmadong hitsura. Casual siyang tumingin sa labas ng bintana.
Nagmaneho si Chin Yue habang paminsan-minsan ay nakatingin kay Alex Dixon. Nagulat si Chin Yue sa kanyang puso, ngunit medyo kakaiba din. Ang Alex Dixon na ngayon ay nagpapalabas ng aura ng isang superior na tao, na ginagawang iginagalang siya ng mga tao at inaaway siya. Pero ngayon, nawala na ang aura ni Alex Dixon. Sa unang tingin, wala siyang pinagkaiba sa isang dumadaan. Siguro dahil gusto ni Alex Dixon na pigilan ang sarili. Ito pa rin ang maling akala ni Chin Yue. Hindi napigilan ni Chin Yue na magtanong, Alex Dixon, ikaw ba ang tumawag sa kidlat na yon? Tumingon si Alex Dixon at ngumiti. Hulaan mo. Di. Sa sobrang galit ni Chin Yue ay pinindot niya ang loudspeaker. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Kunin mo na lang na biro. Inilagay ni Alex Dixon ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo at komportableng sumandal sa upuan. Hindi masyadong malinaw na sasabihin ni Alex Dixon kay Chin Yue ang tungkol dito. Ayaw niyang bumalik si Chin Yue at may sasabihing muli kay Su Chingcheng. Alam na alam ni Alex Dixon na pumunta si Chin Yue sa Jinling upang samahan si Su Chingcheng. Ngunit ang layunin ni Chin Yue ay hayaan si Alex Dixon na umalis sa mundo ni Su Chingcheng. Tungkol naman sa pakikipag-ugnayan sa batang may bahay ng Su family. Napasinghap si Alex Dixon sa kanyang puso. Ito ang gulo na dulot ng pamilya Dixon ng Jing City. Si Alex Dixon ay maaari lamang mag-isip ng ibang paraan sa palabas. Tiningnan ni Chin Yue ang tamad na tingin ni Alex Dixon at naramdaman na wala siyang pinagkaiba sa isang walang kwentang tao. Kinagat ni Chin Yue ang kanyang mga ngipin at nakaramdam ng kalungkutan sa kanyang puso. Baka nagkamali siya sa nangyari kanina. Kung mapapatawag ni Alex Dixon ang Heaven Thunder, hindi ba matagal na niyang nakita ang isang bagay? Sumulyap si Chin Yue sa kanyang telepono at nakita ang Thunder Formation Rain sa taya ng panahon. Hindi niya maiwasang sumimangot. Tungkol naman sa Heaven Thunder, baka nagkataon lang. Siguro dahil sa sobrang dami ng bakal na armas ng Wang family kaya naakit nila ang kidlat. Pagkatapos pauwiin ni Chin Yue si Alex Dixon, agad niyang pinaikot ang sasakyan at dumiretso sa Hilton Hotel ng Jinling City. Sa sandaling ito, isang magandang babae na nakasuot ng mahabang gasa na pijama at buhok na nakatabing sa kanyang mga balikat ay nakatayo sa tabi ng bintanang mula sa sahig hanggang sa kisame. Ang kanyang magagandang mata ay nakatingin sa isang itim na ulap sa di kalayuan. Kanina lang, maaliwalas pa ang langit, pero sa mga sandaling ito, biglang naging marahas na bagyo. Kakaiba ang pakiramdam ng lahat ng tao sa hotel dahil sa tunog ng kulog sa di kalayuan. Sa oras na ito, itinulak ang pinto sa silid at mabilis na pumasok si Chin Yue. Chingcheng, pinuntahan ko si Alex Dixon ngayon. Kabanata 71. Si Su Chingcheng ang nakatayo sa tabi ng bintana. Tumingon siya, puno ng pag-asa ang mga mata niya. Anong sabi niya sa'yo? Saglit na nag-alinlangan si Chin Yue, ngunit sa huli, sinabi pa rin niya sa kanya ang nangyari sa Geomantic Omen meeting. Seryosong pinakinggan ni Su Chingcheng ang kanyang sinabi. Nang marinig niyang minamaliit ni Master Yu si Alex Dixon, biglang naging malamig ang ekspresyon ng kanyang mukha. Malamig niyang sinabi, bumaba ka at imbestigahan ang Mysterious Divination Hall. Pinarusahan na ni Alex Dixon si Yu Jinghai. Agad na sinabi ni Chin Yue ang natitira. Matapos itong marinig ni Su Chingcheng, ang kanyang malamig na mukha ay lumuwag ng husto. Malamig niyang sinabi, nararapat ito kay Yu Jinghai. Pagkasabi noon ay itinaas niya ang kanyang ulo para tingnan ang madilim na ulap sa kalangitan. Ngayong nawala na ang marami sa kanila, nagsiwalat agad siya ng pagsamba. Nakakamangha talaga si Alex Dixon. Hindi ko akalain na kaya niyang ipatawag ang Heaven Thunder. Si Su Chingcheng ay may pagsamba sa kanyang mukha. Nais niyang ngayon lang siya makapunta sa eksena ng personal. Gusto niyang makita si Alex Dixon na nagpapatawag ng kidlat gamit ang sarili niyang mga mata. Sinasabi ko lang, do you really believe that ordinary people can summon Heaven Thunder? Walang magawang sabi ni Chin Yue. Hanggat siya iyon, paniniwalaan ko siya. Matigas na sabi ni Su Chingcheng. Napabuntong hininga si Chin Yue sa kanyang puso. Naisip niya na tapat din si Su Chingcheng kay Alex Dixon. Naniwala siya sa anumang ginawa niya.
Bagamat naruroon din siya sa oras na iyon, nagulat din siya sa kanilang kulog at hindi makapagsalita. Ngunit pagkatapos na isipin ito ni Qin Yue sa ibang pagkakataon, naramdaman niya na medyo hindi ito maisip. Siya ay isang matatag na materyalista at imposibleng mapaniwala siya na may mga multo at Diyos sa mundo. Nakita ni Qin Yue ang mukha ni Su Qingcheng na puno ng pananabik at kinuha niya ang kanyang telepono at iwinagayway ito sa kanyang harapan. She said helplessly, "Look, this is the weather forecast just now. May thunderstorm ngayon. Baka nagkataon lang o baka naman." Gumamit siya ng mga paraan. Halimbawa, may karayom sa kidlat sa ibang bansa. Umiling si Su Qingcheng. Hindi, naniniwala ako na dapat siyang nagpapatupad ng hustisya sa ngalan ng langit. Siya ay ganoong tao. Nakita ni Qin Yue ang kanyang matatag na ekspresyon at alam niya na kahit anong sabihin niya, hindi matitinag si Su Qingcheng. Hindi niya maintindihan. Sa pagkakakilanlan ni Su Qingcheng, makakahanap siya ng lalaking mas higit kay Alex Dixon. Bakit siya naging loyal sa kanya? Walang kamalay-malay na naisip ni Qin Yue si Alex Dixon na nagpapatawag ng kidlat. Habang kumikislap ang kidlat, nakatayo siya ng buong pagmamalaki sa langit at may kakaibang ugali. Kung talagang may ganoong lalaki, kahit sinong babae ang nakakita sa kanyang kabayanihan, lahat sila ay maakit sa kanya. Hindi rin maiwasan ni Qin Yue na maantig sa kanya, ngunit agad itong umiling. Maging ang mga nangungunang physicists sa mundo, hindi nila makontrol ang kidlat. Kung mapapatawag ni Alex Dixon ang Heaven Thunder, bakit pa siya magiging matrilocal son-in-law? Bakit hindi ako maghanap ng mag-iimbestiga kay Alex Dixon? Pansamantalang tanong ni Qin Yue. Nag-aalala pa rin siya na malinlang si Su Qingcheng. Ibinaba ni Su Qingcheng ang kanyang ulo at nag-isip sandali at sinabing, "Sige. Dahil hindi ka naniniwala sa kanya, makakahanap ka ng tutulong sa iyo na malaman ito. Sa ganitong paraan, mapapawi mo ang iyong mga hinala tungkol sa kanya." Tumango si Qin Yue at muling nagtanong, kung gayon kailan mo balak hanapin si Alex Dixon? Ang karaniwang mapagpasyang mukha ni Su Qingcheng ay nagpakita ng nag-aalangan na ekspresyon. Ginamit nila ni Qin Yue ang dahilan ng pag-check sa merkado upang pumunta sa Jinling City mula sa Jing City sa loob ng maraming araw. Hiniling niya kay Qin Yue na bantayan ang bawat kilo ni Alex Dixon at hayaan siyang magsumbong sa kanya anumang oras. Ngunit si Su Qingcheng ay walang lakas ng loob na makipagkita kay Alex Dixon. Kung tutuusin, may pamilya na siya. Bukod dito, nagpunta pa siya sa pintuan ng kumpanya ng Liwes para makita ang kanyang asawa, si Jane Liwes. Si Jane Liwes ay talagang isang matikas na kagandahan. Maging ito ay ang kanyang hitsura o figure, siya ay kapantay sa kanya. Balita ko siya rin ang #1 beauty sa Jinling City. Nakita ni Qin Yue ang kanyang pag-aalinlangan at inaliw siya. Okay lang. Mas oobserbahan ko si Alex Dixon, sasabihan kita sa bawat galaw niya. Sige. Gumaan si Su Qingcheng, ngunit hindi kumunat ang noo niya. Iniisip niya kung kailan siya makakahanap ng angkop na oras para makilala si Alex Dixon. Nakauwi na si Alex Dixon sa pintuan ng bahay. Nakatayo siya sa pintuan at sinasagot ang telepono. Ang tumawag ay ang Pavilion Master ng Treasure Pavilion. Ang kanyang pangalan ay Bao Fugi, at tinawag siyang Lord Treasure ng iba. Ang kanyang pamilya ay nagpatakbo ng isang antigong negosyo, at sikat na sikat siya sa Nangguang Province. Sa kasalukuyan, sinimulan na ni Pavilion Master Bao na pamahalaan ang Metaphysics Alliance sa Nangguang. Siya ang ahente ni Alex Dixon. Nagulat si Pavilion Master Bao kay Chief Dixon tungkol sa paghahanda ng Metaphysics Alliance, at sinabi niyang, "Chief Dixon, hindi kita tinawagan ngayon, kaya may gusto akong pag-usapan sa iyo." "Ano ito?" "May nagpadala sa iyo ng Villa. Nakita kong okay naman ang Villa, kaya ayaw kong magdesisyon na tanggapin ito para sa iyo." Kumunat ang noo ni Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na may darating na magbibigay sa kanya ng regalo sa sandaling mailabas niya ang Heaven Thunder. Isa itong Villa. Ang ganitong mapagbigay na alok ay hindi maaaring para lamang mambola sa kanya. Nakangiting sabi ni Bao Pavilion Master, "Sa totoo lang, ito ang ama ni Wang Kai. Dinala niya rito ang kanyang anak para humingi ng tawad sa iyo."
Umaasa siyang mailigtas mo ang buhay ng kanyang anak. Bakit hindi niya ako pinuntahan? Sabi ni Alex Dixon. Dapat si Wang Kai ang umuwi at sinabi sa kanya ang tungkol kay Yu Jinghai. Ang kanyang ama ay labis na natakot sa iyo, kaya't natagpuan niya ako at hiniling sa akin na sabihin ang isang bagay na mabuti para sa kanya, sabi ng Pavilion Master. Pagkatapos sabihin niyon, agad na idinagdag ni Bao Pavilion Master, hindi ako nagsasalita para kay Wang Kai. Ang ganda lang talaga ng villa na ipinadala ng Wang family. Ito ang pinakamaganda sa Jinling City. Sa tingin ko, ang villa na ito lang ang karapat-dapat para sa iyong identity. Kaya tatanggapin ko ito para sa iyo. Kung hindi mo ito gusto, aalis na ako agad. Nag-isip sandali si Alex Dixon. Wala siyang malalim na impresyon kay Wang Kai. Pakiramdam niya ay hindi nakagawa ng karumal-dumal na krimen si Wang Kai. Bukod dito, ang pamilya Wang at ang pamilyang Liwes ay naging biyenan. Ayaw niyang gawing kaaway niya ang dalawang pamilya. Sabi ni Alex Dixon, dahil tinanggap mo ito, tatanggapin ko ito. Humanap ng taong magsasabi sa pamilya Wang na hindi pinapayagan si Wang Kai na gumawa ng kahit isang hakbang sa lugar kung saan ako lilito sa hinaharap. Oo. Sabihin din sa kanila na ilihim ang aking bagay. Kung maglakas loob silang maglabas ng kahit kalahating salita tungkol dito, hindi ko sila patatawarin. Huwag kang mag-alala, inalagaan ko na ang pagiging confidential, at nanumpa sila sa Diyos na hindi nila ito ilalabas. Nagmamadaling nagpaliwanag si Bao Pavilion Master. Sa katunayan, natakot siya mula nang makita niya si Alex Dixon na nagpatawag ng kidlat at pinatay si Yu Jinghai bilang abo. Hindi siya nang ahas na suwayan si Alex Dixon. Magpapadala muna ako ng maglilinis ng villa. Dadalhin ko ang susi sa iyo bukas ng umaga, sabi ni Bao Pavilion Master. Pagkasabi noon ay ibinaba ni Alex Dixon ang telepono, tumalikod, at binuksan ang pinto para pumasok sa bahay. Eto na, ang sahig na tinitirhan nila ay isang makalumang brick house. Oras na talaga para magpalit siya ng bahay. Kakatulak pa lang niya ng pinto nang may malakas na ingay mula sa sala. Kabanata 72. Napahinto si Alex Dixon sa pagbukas ng pinto at narinig niya ang boses ng kanyang biyenan na nagmumula sa silid. Bukas ang housewarming banquet ni Liwes Mingfeng. Kailangan nating pumunta ng maaga. Si Megan Liwes pa rin ang may kaya. Ang kanyang kasintahang babae ay nakakuha ng isang espesyal na presyo ng silid at ginamit ang isang presyo na mas mababa kaysa sa 2/3 ng presyo ng merkado para ipagpalit sa pinakamahusay na bagong bahay, sa Jinling City. Tingnan mo ulit si Alex Dixon. Walang kwenta. Natatakot ako na hindi na ako makatira sa malaking buhay. Ang dissatisfied voice ni Jane Liwes, Nay, bakit ka naiinggit sa iba? Tsaka si Alex Dixon ay pumasok na rin sa kumpanya. Makakatipid pa tayo ng ilang taon. Paanong hindi tayo makakabili ng isang bagong bahay? Malungkot ding sinabi ni Albert Liwes, ang alam mo lang kung paano ikumpara ang sarili mo sa ibang tao buong araw, vanity. Ang manugang natin ay hindi walang pakinabang. Tingnan mo ang suot mong bracelet at kwintas, galing ito kay Alex Dixon, at para makilala ang isang tulad ng Treasure Pavilion Master, napakalakas niya. Hindi nasisiyahang sinabi ni Helena, bakit siya tinutulungang magsalita? Gusto ko lang manirahan sa isang bagong bahay. Kung may kakayahan siya, matutulad din siya kay Wang Yifeng, na nagbibigay sa aming pamilya ng isang espesyal na slot ng presyo ng silid. Si Alex Dixon ay awkward na nakatayo sa pintuan. Mahina niyang binuksan ang pinto kaya hindi siya narinig ng kanyang biyenan at ng iba pa. Nang makitang papagalitan na naman ni Helena si Albert Liwes, mabilis na umubo ng tuyo si Alex Dixon. Ikaw na matanda. Biglang napatikip ng bibig si Helena at tumingin sa pinto. Natigilan siya saglit at nakakunot ang noo niyang sinabi, kailan ka pa nauwi? Kakadating ko lang. Umiti si Alex Dixon at nagkunwaring walang nangyari habang naglalakad papunta sa sala. Itinago ni Helena ang isang tuyong tawa at sinabing, lilipat sa bagong bahay ang iyong tiyuhin na si Liwes Mingfeng bukas. Hiniling niya na pumunta tayo para sa hapunan. Pupunta muna ako sa kusina. Pagkasabi noon ay dali-daling pumunta si Helena sa kusina, natatakot na baka malaman ni Alex Dixon na pinapagalitan siya nito sa likod. Nakaramdam din ng hiya si Albert Liwes at nakahanap ng dahilan para makapasok sa bahay.
Lumapit si Jane Lewes at sinabi sa mahinang boses, huwag mong isapuso ang mga salita ni nanay. Mahilig lang siya sa vanity. Sinadya ni Alex Dixon, ano ang sinabi ni nanay? Wala akong narinig na salita. Kakaiba kung hindi mo narinig. Sinundot ni Jane Lewes ang noo ni Alex Dixon gamit ang kanyang daliri. Sinamantala ni Alex Dixon ang pagkakataong hawakan ang kamay ni Jane Lewes. Namula ang magandang mukha ni Jane Lewes. Mabilis siyang tumingin sa kusina at gusto niyang bawiin ang kanyang kamay. Gayunpaman, hinawakan ito ni Alex Dixon at hindi itinago. Tiningnan niya ito ng mabuti at ngumiti. May effect itong bracelet na diba? Bumalik sa katinoan si Jane Lewes at tumango. Effective talaga. Simula nung sinuot ko yung bracelet parang nagbago na talaga yung katawan ko. Nakatulog din ako ng mapayapa sa gabi. Para saan ba talaga ginawa mo itong bracelet? Sobrang effective. Umiti si Alex Dixon at sinabing, isang perlas lang. Habang nagsasalita si Alex Dixon, hinawakan niya ang malajade na kamay ni Jane Lewes at hindi binitawan. Ang puting si Pearl ay isinuot sa palso ni Jane Lewes, na ginawa ang kanyang palso na kasing puti ng nyebe, tulad ng isang bagong lotus root. Hinawakan ni Alex Dixon ang makinis at mainit na kamay sa kanyang kamay na parang piraso ng mainit na jade. Ayaw niyang bitawan. Napansin din ito ni Jane Lewes. Agad niyang binawi ang kamay na may pulang mukha at pinandilatan si Alex Dixon. Nakangiting sabi ni Alex Dixon, gusto mo bang lumipat ng bahay? I do. Sino ba ang ayaw tumira sa bagong bahay? Walang malay na sagot ni Jane Lewes. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang katinoan at sinabing, ngayon ang presyo ng pabahay sa Jinling City ay halos 30,000 kada metro kwadrado. Pag-usapan natin ang pagpapalit ng bahay mamaya. Sabi ni Alex Dixon, gusto mo ba o hindi? Siyempre gusto ko. Pabayaan mo na lang ako. Umiti si Alex Dixon at sinabing, bukas ng umaga, may magpapadala ng susi ng villa. Kailangan mo lang itong ingatan ng mabuti. Natigilan si Jane Lewes. Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Seryosong sabi ni Alex Dixon, noon, nagdusa ka sa piling ko. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, tutuparin ko lahat ng hiling mo. Sandaling natigilan si Jane Lewes. May masalimuot na tingin sa mga mata niya. Tumayo siya at sinabing, matagal na tayong kasal. Bakit mo ito pinag-uusapan? Pupunta ako sa kusina at tutulungan si nanay na magluto. Pagkasabi nito, tumayo si Jane Lewes at naglakad papunta sa kusina. Actually, naantig din ang puso ni Jane Lewes. Nitong ilang taon, mahirap nga ang buhay niya, pero hindi niya ito pinagsisihan. Tungkol naman sa villa na binanggit ni Alex Dixon, kinuha lamang ito ni Jane Lewes bilang isang casual na pahayag mula sa kanya. Ang pinakamurang villa sa Jinling City ay hindi din ng 10-10 milyon. Kahit na isang ordinaryong tao ay nagsusumikap sa buong buhay nila, isang palikuran lang ang kaya nilang bilhin. Kinaumagahan, hinatid ni Alex Dixon ang pamilya ng biyenan sa Mirror Lake New District. Ang Mirror Lake New District ay ang pinaka-high-end na building complex sa Jinling City. Ito ay matatagpuan sa tabi ng isang bundok at sa tabi ng isang ilog, at mayroon din itong serbisyo ng mayordomo. Siyempre, ang presyo ay ang pinakamahal din sa buong lungsod. Sa madaling salita, hindi ito isang lugar para sa mga ordinaryong tao. Mayaman man o mahal ang mga residente. Lahat sila ay mga numero sa Jinling City. Nandoon ang dalawang palapag na villa na binili ni Lewes Mingfeng. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit na villa. Maraming sasakyan ang nakaparada sa labas ng pinto. Lahat sila ay mga kamag-anak ng Lewes family na dumating para dumalo sa handaan. 7 hanggang 8 kamag-anak ang nagtipon sa sala sa unang palapag. Lahat sila ay miyembro ng pamilya Lewes. Binati ni Lewes Mingfeng ang mga panauhin na may ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang anak na babae, si Megan Lewes, ay nakatayo sa gilid at tumulong na batiin sila ng magiliw. Si Lewes Mingfeng ang ama ni na Mark Lewes at Megan Lewes. Noong nakaraan, siya ang humahawak ng mga bagay sa kumpanya. Gayunpaman, nasugatan niya ang kanyang baywang ilang taon na ang nakararaan at hindi siya makagalaw sa malaya. Kaya, nagretiro siya sa pangalawang antas ng kumpanya at nagpahinga sa bahay. Ipinasa niya ang mga bagay sa kanyang anak na si Mark Lewes hanggang ngayon.
Gayunpaman, hindi nakita ni Alex Dixon sina Mark Lewis at Old Lady Lewis. Narinig ni Alex Dixon mula kay Jane Lewis na hindi maganda ang pakiramdam ni Old Lady Lewis sa umaga, kaya sumama sa kanya si Mark Lewis. Pumasok si Albert Lewis sa pinto at iniabot ang sigarilyo at alak sa kanyang kamay. Magiliw na binabati ni Lewis Mingfeng ang mga panauhin ng tumangala siya at nakitang papalapit si Albert Lewis. Casual niyang itinuro ang sulok ng dingding at sinabing, hayaan mo dyan. Pagkatapos sabihin niyon ni Lewis Mingfeng, muli siyang nakipag-chat sa ibang mga bisita. Hindi man lang niya nilingon si Albert Lewis. Kumunot ang noo ni Alex Dixon. Binili ni Jane Lewis ang mga sigarilyo at alak na ibinigay sa kanya. Ang mga sigarilyo ay mula sa Yellow Crane Tower, na walang 1,000 RMB bawat unit. Ito ay 1916. Ang alak ay hindi bababa sa 5,000 bawat bote. Napakahalaga noon. Gayunpaman, ang ugali ni Lewis Mingfeng ay nakakainis. Hindi man lang niya inilagay sa kanyang mga mata ang pamilya ni Albert Lewis. Sa sandaling ito, pumasok din si Wang Yifeng. Yifeng, nandito ka pala. Agad siyang binati ni Lewis Mingfeng, puno ng pakikiisa ang mukha nito. Ano ang naging abala mo nitong ilang araw? Medyo abala ang kumpanya, sabi ni Wang Yifeng at iniabot ang isang bangkos ng mga bulaklak ng lili. Umiti siya at sinabing, Tito Lewis, congratulations sa paglipat mo sa bago mong tahanan. Magaling si Lily, maayos ang lahat. Napangiti si Lewis Mingfeng hanggang tainga at paulit-ulit na pinuri, talagang maalalahanin si Yifeng. Marunong talaga siyang pumili ng regalo. Gaya ng inaasahan sa magiging tagapagmana ng pamilya Wang. Megan, ingatan mong mabuti ang mga bulaklak at dali-daling dalhin si Yifeng para magpahinga. Masayang tumakbo si Megan Lewis na may ngiti sa labi. Naiwan ang pamilya ni Albert Lewis na nakatayo sa gilid. Walang bumati sa kanila. Nagkukwentuhan ang mga kamag-anak ng Lewis family sa villa, ngunit hindi nila ito napansin. Tumingin si Alex Dixon sa paligid at sinabing, maghanap muna tayo ng mauupuan. Tumango si Jane Lewis at mukhang nanlumo. Dahil pinahahalagahan ng kanyang ama ang mga relasyon sa pamilya, pumili si Jane Lewis ng isang mapagbigay na regalo. Ang kanyang mga magulang ay espesyal na nagsuot ng mga bagong damit, ngunit hindi ito sineseryoso ni Lewis Mingfeng. Binigyan lamang ni Wang Yifeng si Lewis Mingfeng ng isang palumpo ng mga bulaklak na pinagsama ng 20 yuan, at ang kanyang mga damit ay casual. Kung ihahambing ito, ang pagkakaiba ay parang langit at lupa. Sa sandaling ito, napansin ng isang kamag-anak ng Lewis family si Alex Dixon at ang iba pa. Sila ay tumawa ng malakas at sinabi, hayaan akong makita kung sino ang narito. Napansin ng ilang kamag-anak ng Lewis family si Albert Lewis at ang kanyang pamilya at agad silang pinalibutan ng mainit. Ang Lewis family na ngayon ay tumawa habang tumingin sa pamilya ni Albert Lewis at nakangiting sinabing, ito ang matrilocal son-in-law mo, di ba? Mukha pa siyang talentadong lalaki. No wonder mas gugustuhin siyang pakasalan ni Jane. Abangan ang susunod na kabanata.